So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-full review natin ng isa sa napakabenta ngayon na 5G smartphone. So ito na pumalit, ang Samsung Galaxy A17 5G. So tara, check natin. So ayan, i-full review natin ang isa sa napakabenta rin na smartphone ngayon. So yung predecessor nito is naging mabenta na, syempre, ang A16 5G. Pero sad to say, wala na po yan or hindi na po yan available sa online ngayon. O eto na po ang pumalit. Naging mabenta rin ang A17 5G kasi medyo binabaan ni Samsung ang presyo nito. So check natin sa official store ngayon ni Samsung sa online. Again sa online muna tayo kasi ang layo po ng presyo nito compare sa kanyang suggested retail price or SRP. So biruin nyo mga idol, ang Samsung Galaxy A17 5G pwede nyo makuha ng 10,000 pesos. So that is the 256 gigabytes of internal storage. Pero yung 128 neto, bumaba to ng I think nasa 8,000 or 7,000 pesos. So ganun kabenta yung A17 5G ngayon. Medyo nawawalan na rin ng stock. Ang gagawin natin is maglalagay rin tayo ng ibang product link ng ibang shop dito sa ating video. So check natin sa ibang shop kung available bang A17 kasi sa official store kasi ni Samsung sobrang mura. So no worries, ilalagay ko po yung product link dito sa gilid ng ating video ni itong Samsung Galaxy A17 5G dahil pwede nyo itong makuha ng nasa around 7,000 pesos for the 128GB of internal storage. Napakagandang deal for its price na SRP neto is napakalayo. Ang SRP neto mga ka-J-Vlog for the 128GB is nasa around 13 to 14,000 pesos, and the 256 is around 15,000 pesos. Pero again sa online dito is 10,000 pesos, 8 to 10,000 pesos for the 256, siguro 6 to 8,000 pesos for the 128GB of internal storage. Ang layo ng presyo niya compare sa official store or compare sa kanyang SRP or suggested retail price. So yan, yung SRP, yan yung possible na pwede nyo makuha sa mall kasi SRP naman talaga sa mga offline stores. Kaya dito tayo bibili sa online. So syempre, bukod doon sa discount na makukuha nyo sa shop or yung murang prices sa online, meron pa kayong additional discount dito sa ating video. Pag galing kayo dito sa ating video, click nyo lang tong view products. May magge-generate po dito na discount voucher up to 1,000 pesos. 1,000 to 1,500 pesos. Napakalaking voucher ang binibigay ng YouTube Shopping. May collaboration to of course sa mga online platforms na nagbibigay sila ng mga mega vouchers para sa inyo, para makatipid din kayo. So, syempre, yung matitipid nyo, pwede nyo magamit sa mga ibang bagay like pandagdag for your Noche Buena, pambigay sa mga inaanak nyo, pamasko nila, di ba? At yung mga consumers natin ay nagiging practical na. Let's be honest, kailangan natin maging practical when buying a smartphone kasi ang mamahal niyan. Yung iba kasi hindi sulit yung specifications. Real talk lang. Itong A17 5G SRP niya, hindi po sulit for yung kanyang specs sa kanyang SRP. Pero ngayon, medyo nagiging sulit na mga idol. Kasi below 10,000 pesos, pwede nyo na makuha itong device na to. So, again, dito sa ating full review, bibigay ko sa inyo yung final thoughts ko sa smartphone na to, kung sulit ba siya or hindi i-purchase. So yun mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Samsung Galaxy A17 5G at kung bakit maganda rin naman siya or sulit din siya i-purchase ngayon 2025. Again, ito, i-compare ko tong specs. Again, itong opinion ko ay based sa presyo niya sa online dito sa ating product link kasi yan yung kanyang possible na pwede nyo makuha ng pinakamababa. Usapang display. Ang A17 5G ay Super AMOLED display, same din sa kanyang predecessor. When comparing yung A16 sa A17, wala silang ganun pinagkaiba. So parehong-pareho lang mga ka-J-Vlog sa display,
Pareho maganda, Super AMOLED display, hindi lang yon. Malaki yung screen size, 6.7 inches at naka 90Hz screen refresh rate siya. So ako, hindi na ako magre-reklamo ng 90Hz to as long as yung display quality is napakaganda or superb like yung kanyang Super AMOLED display. So pag manonood kayo dito sa smartphone na to, kumbaga may enjoy nyo yung viewing experience sa device na to kasi grabe. Very very sharp, very vibrant, ang ganda ng color accuracy na mapoprovide ng Samsung Galaxy A17 5G. So, yun lang nakakalungkot na part na hindi pa rin makamove on ng Samsung. I thought na mag-move on sila sa notch going A17 pero hindi. Notch display pa rin mga idol. So, yun lang, walang ganon pinagkaiba or upgrade na nangyari sa A16 to A17. Kaya nung available pa ang A16 sa online, hindi gano'n nagiging mabenta ang A17. Ngayon, since wala na siya, or phase out na sa online din ng A16 5G, eto na ang magiging mabentang next going 2026, ang A17 5G mga J-Vlog. Display quality ang isa sa pinaka reason for me kung bakit bibilin to ng mga consumers. Next, of course, yung 5G connectivity. Kung naghanap kayo ng isang smartphone below 10,000 pesos na 5G capable na, ito na magandang ibigay sa inyo or i-recommend. Ang chipset na ito ay ibang-iba sa A16 na for me, I think mas ipiprefer ng mga ibang consumers ang processor ng A16 5G kasi Dimensity 6300 yan. Dito is Exynos 1330. Pero I don't know kung bakit masyado nilang minamaliit ang Exynos. Sinasabi nila mabilis na mag-overheat. Pero I doubt Kasi marami na ako nagamit na Dimensity, Snapdragon. Mabilis din uminit. Depende talaga sa paggamit nyo. Kung ikaw ba naman ay naglalaro ng hardcore, heavy game, tapos medyo hindi maganda yung room temperature, talagang iinit ng mabilis yan. Again, yung pag-overheat ng smartphone nyo ay nagdedepende sa paggamit nyo yan. So, for example, naglalaro kayo, tapos mainit or hindi ganun kagandang room temperature, tapos naka-high settings kayo, naka-full brightness pa kayo, AMOLED pa kayo, mabilis talaga siya mag-overheat. Ganun yan mga ka-J-Vlog. Lahat po ng chipset ay nag-overheat. Lahat ng smartphone ay nag-overheat. Hindi lang yan Sasakyan nga, computer nga, nag-overheat at yun may mga fan. Ang smartphone po ay walang fan. Yung iba ay gumagawa lang ng technology, naglalagay lang sila ng mga cooling system like liquid cooling sa mga higher smartphone or mga flagship. Pero sa mga ganitong murang smartphone or mid-range, walang mga liquid cooling system yan. So, yun nga, asahan nyo, naiinit talaga ang mga devices pag ginagamit nyo. Yung iba pa na nagtatanong, Lods, bakit ganon? China-charge ko lang, umiinit. Definitely, umiinit yan. Depende nga rin sa room temperature nyo. For example, mainit yung lugar nyo, tapos nag-charge kayo. Hindi nyo nga ginamit, pero uminit siya. Siyempre, mainit na nga yung lugar mo, tapos nag-charge siya. Tapos nag-charge kayo, may tendency talagang iinit yung device nyo, di ba? Pero kung nag-charge kayo sa may aircon, hindi naman mag-overheat yan or hindi naman iinit yung smartphone nyo while charging kahit hindi nyo ginagamit. So again, when it comes sa mga overheating na yan, expect nyo na yan sa mga devices, iinit at iinit talaga yan, depende sa inyong paggamit. So yung Exynos 1330, I think na-try ko na yan sa mga ibang A-series ng Samsung or yes, so far so good, it can handle din naman yung mga ibang games. Next mga ka-J-Vlog, yung kanyang RAM at ROM. For the RAM at ROM, yan lang yung magiging skeptical yung ibang consumers to be honest. Kasi yun nga yung available dito, I think ewan ko ba, hindi makamove on ng Samsung sa 4GB of RAM sa base model ng A10 series, di ba? So 4GB of RAM, sana naman magising sila na hindi na talaga yan, hindi na talaga yan perfect fit. Sinasabi ng iba, extended RAM naman yan, Lods. Hindi naman po talaga big help ang extended RAM lalo na pag naglalaro kayo. Ang extended RAM, maliit na tulong lang yan for multitasking. Ang pinaka-importante pa rin when buying a smartphone, yung mismong hardware na sinalpak dyan sa smartphone mo. So, yung extended RAM, I think for me, is marketing get-up lang na may iba yan. Kaya nga, virtual lang yan Virtual RAM po yan. Ang pinaka-importante pa rin yung physical RAM. Okay? So, 4GB of RAM, for me, even sa kanyang sale price, ay hindi ganon kaganda. Hindi perfect fit. At least dapat 8GB of RAM na i-offer. So, meron namang 8GB of RAM na in-offer ang A17 pero yun nga, nasa 8 to 10,000 pesos siya. Pero ito magagandang balita.
Na-try ko na ang 4GB 128 sa A06 5G Dimensity 6300 and so far nakaka-handle naman yan ng mga games or mga heavy games. So again, kung maglalaro kayo sa A17 for the 4GB of RAM, siguro dapat kailangan naka-close lahat ng applications bago kayo maglaro. Ang ganun naman ginagawa ko every time nag-game test ako, ay kino-close ko lahat ng mga naka-open na apps para lahat ng performance ng RAM nandoon sa ginagamit nyo na application or game, di ba? So, yun. To be honest, yung RAM, mababa for its price. Ang pinaka-sulit lang na RAM for its price, yung top of the line, yung 8GB 256 niya. Pero no worries, extended naman ang kanyang storage via micro SD card. So, yung micro SD card, pwede nyo dyan i-store yung mga files, videos, photos, music, at marami pang iba. Tapos, yung internal storage na lang, na i-offer na 128GB, ilaan nyo na lang po sa mga application, mas better. Isa pang the best sa A17 5G is triple rear camera system siya. So, meron siyang 50 megapixel main, 5 megapixel ultra-wide camera, and a 2 megapixel macro lens. So, nakakamiss yung ganito, no, na kumpleto yung mga camera ng budget or entry-level smartphones. Nung year 2020, dati paramihan sila ng camera eh. Lahat or almost lahat ng smartphones ay merong macro lens or ultra-wide camera na hindi na natin nakikita sa mga budget smartphones today. Siguro, iniisip ng mga ibang ng brands ay hindi naman ganun nagagamit ang macro lens at ultra-wide camera kaya alisin na lang natin. No way. Macro lens acceptable pa eh na alisin, pero ultra-wide camera, no. It's a big help, lalo na sa mga consumers na for content ginagamit yung smartphones nila. For me, ako, while taking video sa aking smartphone, naka-ultra-wide camera ako. Napakalaking tulong talaga kasi mas wider yung frame nyo, mas marami kayo nakukuha mas marami kayong nakukuha doon sa frame, di ba? Yan ang isang factor kung bakit dapat hindi inaalis ang ultra-wide camera dahil napakalaking tulong yan sa mga ibang consumers natin. So, yan yung isang malaking advantage ng A17 5G sa karamihan ng competitors niya. Meron siyang ultra-wide camera system. And when it comes sa kanyang main camera, 50 megapixel, okay naman yung kanyang camera quality. Usapang battery, yes, 5,000. Again, si Samsung, for me, matagal to mag-move on sa 5K sa A-series nila. Kasi yung mga ibang brands, syempre, nag-step up na 6K, 6.5, 7K. Pero sa Samsung, 5K, pero makunat, in fairness, yung A17 niya, yung A16 din, 5K, pero makunat ang device na yon. Ang maganda kasi doon is maganda yung software integration niya doon sa battery. Meron kasi doon sa One UI version 7 na device usage pattern na kumbaga pinag-aaralan ng device yung paggamit nyo sa smartphone nyo, tapos gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. Napakalaking tulong, very convenient na feature ng isang smartphone, di ba? At hindi lang yon, mabilis din naman siya mag-charge. So, meron siyang 25-watt fast charging rate. And the sad part, of course, sa lahat ng mga Samsung devices is wala po itong charger out of the box. So, data cable lang included. Pero no worries. Kung naghanap kayo ng charger para sa inyong A17 5G, maglalagay ako dito sa ating view products ng mga charger na mura na third-party brands like Anker, Ugreen, or Romos na 20 watts at 33 watts or 30 watts na nasa below 500 pesos lang. So, mas better bilhin yung mga ganitong third-party original charger, mas affordable at maganda ang quality ng mga yan. Okay? So, kung minsan naman nag-o-offer ang Samsung ng promotional freebie na charger. Pero bihira lang yan. Ako, ilang beses, nakakuha ko before sa A16 ko and A06, pero sa A17 wala akong nakuha eh. And even sa tablet ko wala akong nakuha. So again, seasonal lang yung pagbibigay nila ng free charger. Pero no worries, meron naman makukuha tayong mga murang charger na pwede nating ma-purchase. And the sad part is wala po itong kasamang any jelly case at screen protector out of the box. Asahan nyo na yan sa mga devices ng Samsung na medyo madamo talaga sila sa case and tempered glass or screen protector. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga nagustuhan ko rin naman and of course yung specifications ng A17 5G. Hopefully nakatulong tong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili nitong napakasulit na smartphone ni Samsung. Yun mga ka-J-Vlog, the main question dito is, Lods, sulit bang i-purchase ang A17 5G? So for me, based naman sa ating
observation sa kanyang specs at sa paggamit sa smartphone na to ng few weeks, for its price, medyo nagiging sulit na siya. Kasi nung October, November, nasa 10,000 yung 4 gig 128 niyan. Ngayon, mas bumababa na siya. Kasi, wala na yung A16. Ganyan naman nagsimula yung A16 before. Nagsimula yan sa 7K, tapos bumaba, naging 5K, naging 4K. Again, hanggang mura yung A17, i-grab nyo na yung chance nyo kasi there's a possibility baka maging 10K ulit yan. Pero I doubt sa 2026, malaki ang chance natin na mas magiging mura pa ang A17 5G. Pero ngayong Pasko, kung naghanap kayo ng smartphone pang regalo sa sarili nyo, syempre, una, nakuha nyo na yung bonus nyo at wala pa kayo nabibili para sa sarili nyo, maganda rin naman i-recommend ang A17 dahil ang pinakabibili nyo smartphone na to is yung longevity. Matagal po ito, masosupport ng OS update. Nagsimula to sa Android 15 at sinasabi nga ni Samsung, may promise time sila ng 5 years na software update sa mga device nila. So, siguro hanggang Android 20 masosupport etong Samsung Galaxy A17 5G. Napakatagal nyo magagamit itong device na to. Kaya, iyan ang isang bibili nyo sa Samsung is yung kanyang software at yung longevity ng device. So, kung interested kayo dito sa smartphone na to, again, nandito lang yan sa View Products. I-click nyo na to dahil malaki po yung matitipid nyo pag dito kayo bibili sa ating View Products. Mega sale ang Samsung sa online. Dito na kayo bumili, wag na sa offline stores. Mas better bumili dito sa online. At no worries, official store po ni Samsung ang nakaprovide po na link dito sa ating video. Hopefully nakatulong ito kung naguguluhan kayo bumili ng smartphone. At for me, sa A17 5G, ang pinaka the best na ma-offer ng device na to talaga is yung kanyang Super AMOLED display.